Pananambahan. Yan po ay ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Tumayo po tayo. Welcome natin ang Senior Pastor ng aming Ecclesia, Dr. Benny Abante Jr. Akala ko, tutula ka pa eh. Aha. Well, this morning, I'd like you to open your Bibles with me to the book of Ephesians. Basahin po natin mula roon sa verse number 22 o Ephesians chapter 5. Ephesians 5, verse number 22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that he should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth it and cherisheth it, even as the Lord the church. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones. For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita ngayong umaga. Pagpalain po niyo ito, Panginoon, at naway ang mabanggit po dito at may pahayag ay ang pag-ibig ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa pagkayo aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maupo na po tayong lahat. Makikita po ninyo na itong aking mga binasang bersikulo ay ipinapakita at ipinapahayag ang relasyon ng Panginoong Jesus sa kanyang iglesia. Nakalagay po ron sa verse 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. So, ang subject matter po dito ay yung relasyon ng ating Panginoon sa kanyang tinayong iglesia. Alright? Sa kanyang tinayong kalipunan. Sapagkat ang iglesia po ay kalipunan ng mga anak ng Diyos. Ito po ay nakakatipon-tipon, nakakasama-sama, at walang ibang layunin po ito kundi sumamba at ipahayag ang salita ng Panginoon. Yun po ang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na church o sa Griegong salita ay ekklesia. Alright? Actually, ito pong church ay hindi po ito yung Griegong ekklesia. Kaya pag binabanggit kong ekklesia, ay ang ating tinutukoy dito ay ang church. Okay? Ekklesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Kaya ngayong umaga, ay ito ang tinutukoy ng ating binasa. Ang relasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ekklesia. And it's a very, very close relationship. Sapagkat dito po sa Bibliang ito, kung mababasa ninyo, ng ekklesia ay tinawag na bride. Okay? Tinawag po siyang bride. At yung Panginoong Jesucristo ay tinawag na bridegroom. Alright? Therefore, ito pong relasyon ni Kristo at ng kanyang ekklesia ay relasyon
ng bride sa bridegroom. Di ba? Yung ikakasal po sila. Palagay ko, wala na pong pinaka-close pa na relasyon. Ng dalawang tao na hindi magkamag-anak, kundi ang bride at ang bridegroom. Tama ho ba ako? Wala nang iba. Hindi naman pwede, mga nanay at mga tatay at lahat kayo, na mas close ang bridegroom sa maid of honor. Tama ho ba ako? Kung mas close yung bridegroom sa maid of honor, dapat sila ikakasal. Di ba? Kaya ito pong bridegroom, pinapahiwatig dito, tinutukoy at tinuturo na wala ng ibang pinakamalapit na relasyon, kundi ang relasyon ng bridegroom na si Kristo at ang kanyang bride na eklesiya. Okay. Gayon din, dito po sa ating binasa, inahilin tulad po ito. Okay. Itong relasyon na ito ay inahalin tulad sa mag-asawa. Kaya nga dito, inyong mababasa, inuna rito ang wives in verse number 22. Hindi naman kayo dapat magkaanak kung wala kayong asawa. Hindi ho tayo naniniwala sa live-in relationship. Tama po ba ako? Hindi po tayo naniniwala doon. Hindi po tayo dapat maniwala na ang isang dalaga ay dapat magkaanak. Dapat magkaroon siya ng asawa. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Yun po ang tinutukoy ng Panginoon. Yun po ang tama. Amen po ba? Sapagkat pag yun ay hindi natin ginawa, nagkasala tayo sa Kanya. Nagkamali po tayo. At ngayon, nauuso po yan ngayon sa ating panahon. Napakarami, hindi lang libo, milyon. Milyon po ngayon dito sa Pilipinas lamang ang mga tinatawag nating single mothers. And I'm not judging them. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, pero sana maging careful po tayo sa mga bagay na ito sapagkat nais natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po ba? Iyon ang, alam nyo ngayon, ang ating lipunan, okay? Ang modern age, alright? Ang RH law, okay? Ang lahat ng ginagawa ngayon ng tao, binabago ang ibig sabihin ng kasal. Kaya ngayon po sa California, sa Massachusetts, meron nang pwedeng ikasal ang dalawang lalaki. Hindi naman pwedeng magkaanak. Tama po ba ako? At ngayon, binabago na po yan ng politiko. Kasi hindi na pwede pang atakihin ng politiko yung mga bagay na yan, kahit mali. Nung ako tumatakbo, sinabi sa akin, Congressman, marami na ngayon na mga bumoboto na mga bakla at mga tomboy. Yan ba? Naniniwala ba kayo na hindi dapat ikasal yung mga yan? Hindi dapat. Hindi dapat. Kahit na matalo pa ako. Hindi dapat. Bakit? Tumatayo dapat tayo sa tama. Tama mo ba ako? Ayun, natalo ko. Bakit? Sapagkat tumatayo tayo sa tama. Na hindi pinag-uusapan dito, mga kaibigan ng politiko. Ang pinag-uusapan dito kung ano ang tama. Ang tama dapat, bago ka magkaanak, may asawa ka. Ang tama dapat, ang nag-aasawa, lalaki at babae. Tama mo ba ako? Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit na hindi ko kailanman hinahatulan at kinokondem ang mga tao na ayaw itama ang kanilang mga buhay. Sapagkat dapat sila ang siyang naghahatol sa kanilang sarili. Hindi po ba? Ang nais ko lang sabihin, ano po ba ang tama? At ano ba ang kinakasiyahan ng Diyos? At ano ba ang pagpapalain ng ating Panginoon? Okay? Dito po, sa Ephesians chapter 5, ating makikita rito, ang relasyon ng mag-asawa na inahilin tulad sa relasyon ni Kristo sa kanyang eklesiya. Alright. So, ito nakalagay. Wives, kayong mga may bahay, submit yourselves unto your own husband. Malinaw po yan, di ba? Hindi lang po sumunod ang asawa, ang babae, kundi magpasakop. Kaya alam nyo,
Sinasabi ko rito sa aking eklesiya, kung meron tayong mga dalaga na hindi kayang magpasakop sa lalaki, huwag siyang mag-aasawa. Hello? Huwag. Kung sa puso mo, hindi mo kayang pasakop kasi gusto mo, career, walang mali ron. Gusto mo, negosyo. At mahalaga sa iyo ang career, mahalaga sa iyo ang negosyo, which is not wrong. Hindi mali ito. Alright? Huwag kang mag-aasawa. Sapagkat iniutos yan sa Biblia na ang asawa dapat pasakop sa kanyang asawa. Yung babae wives, ang may bahay dapat pasakop sa kanyang asawa. Sa ano mang bagay? Sa lahat ng bagay. Yung mapapansin dito, as unto the Lord. Parang katulad ng pagpapasakop ng eklesiya sa Panginoon. Ganon ang dapat gawin ng asawa. Alright, hindi lamang yan. Mapapansin nyo, sa verse number 33, inulit, although sinabi ng Panginoon, although sinabi ni Apostle Paul na ang subject matter dito ay si Kristo at ang eklesiya. Pero, verse 33, nevertheless, let every one of you in particular, kayong mga lalaki, so love his wife even as himself. Ibigin mo ang iyong asawa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. For example, like, yung bang sarili mo, gugulpihin mo? Hindi. Among gulpihin yung asawa mo. Naunawaan niyo ba ako? Yung bang sarili mo, bubugin mo? Bubugin yung asawa mo. Tama? Yun ang sabi ng Bible. Kung ano ang pag-ibig mo sa iyong sarili, dapat ganoon din ang pag-ibig mo sa iyong asawa. Alright? Love his wife even as himself, and the wife, ang may bahay, see that she what? Reverence. Mas mahigpit po ito sa submission. Reverence na po ito At ang reverence ay binibigay lamang sa Diyos. Binibigay lamang sa Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lamang ang mga may bahay ay nagpapasakop sa kanyang asawa, kundi binibigyan niya ng napakataas na paggalang ang kanyang asawa. Napakataas na paggalang. Alam niyo kung bakit? Kasi kung yung pong may bahay, hindi bibigyan ng napakataas na paggalang ang kanyang asawa, hindi igagala ng mga anak ang tatay. Sapagkat ang mga anak po, nakatingin yan. Ang mga anak natin, ang ginagawa nilang ehemplo sa pagsunod, ang nanay Alam niyo ba yon? Ang ating mga anak, ang ginagawang ehemplo sa leadership, ang tatay. Kaya pag ang tatay mahina, weak sa kanyang leadership, ang anak mahina. Weak yan. Kapag ang nanay, ang strong, yung kanyang anak na babae, ang strong. Alright? Kaya nakikita nyo, halimbawa ito, alam nyo mga magulang, dapat halimbawa yan Am I right? Hindi naman perfect na halimbawa. Hindi ko sinasabing perfect na halimbawa sapagkat hindi naman tayo magiging perfect na halimbawa Am I right? Nakakamali po. Kahit ako, nagkakamali. Nakakasala po ako. I'm foolish at times. Hindi tayo ginagawa ng Panginoong perfectong modelo. Ano po? Pero, sabi nga minimum requirement, dapat modelo po ang mga magulang. Di ba? Tulad po ng mga politiko, dapat modelo yan. Kaya nga palagi sinasabi ko, pagkausap ko mga kabataan, ang unang-unang ginagawa ko, nag-apologize ako Bakit? Sapagkat politiko ako Ako nag-apologize sa mga politikong kurap. Nakikita nyo, tatanda na, napaka-kurap. Am I right? Anong klaseng halimbawa binibigay sa mga bata? Kaya nga yung mga bata, hindi na pwede pagsabihin ng mga magulang yan kayo rin Am I right? Kayo rin Dapat ibalik natin yung modelo. Yung magandang modelo. Tama po ba ako? Hindi yung pera, kundi yung ating mga leader ng bansa, mga leader ng ating tahanan na modelo sa ating mga anak para yung mga batang lumalaki, ay hindi magiging pasaway. Tama ho ba ako? Ako ba'y very strong ako dyan
Alright? Hindi po pinag-uusapan, hindi pinag-uusapan dito ng politics na, hindi pinag-uusapan dito na, ang pinag-uusapan po dito kung ano ang tama. Sapagkat kung tayo ay nasa tama, mga kapatid, kung tayo ay nasa tama, mga kaibigan, magiging maganda buhay natin eh. Tama ho ba ako? For example, like, tama ba ang uminom? Tama ba ang manigarilyo? Hindi. Di ba? Hindi yung tama eh. Kaya hindi ko ginagawa. Tama ba yung magsugal? Hindi. Kaya hindi ko ginagawa. Ibig sabihin, kung gagawin ng mga magulang kung ano ang tama, yung mga bata, lumalaki yan eh. Sasabihin nila, gagayahin ko yung tatay ko at nanay ko. Di ba? Yung tatay ko, kurap eh. Kaya yung anak, kurap din eh. Yung senador na tatay, kurap. Kaya yung anak na congressman, kurap din yan. Di ba? Yung senador na tatay, kurap. Kaya yung kanyang anak na mayor, kurap din. Tama ho ba ako, mga kaibigan? This is what we should learn now as Filipinos. Bakit? Alam niyo bakit? Kahit kailan, hindi magiging maganda ang ating lipunan sapagkat wala tayong makitang example eh. Tama ba ako? Wala tayong makitang modelo ng leadership. Modelo kahit nasa tahanan. Ito ay tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. At dapat ang tunay na leader ay nakatayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng batas moral eh. Am I right? Not because it is legal, it is moral. Alam po natin yan eh. Not because it is legal, it is moral. Okay? Alagay po sa verse 23. For the husband is the head of the wife. Ang ama po, ang asawa niyang lalaki, ang siyang nangunguna sa kanyang asawa. Nangunguna hindi ginagawang alipin ng asawa niya. Siya ang leader ng asawa. At dapat, bilang head ng kanyang asawa, dapat marunong siyang maging head na may pag-ibig. Di ba? Sapagkat nakalagay sa Bible, husbands, love your wives. Nakikita niyo ba rito, sa buong chapter na ating binasa, wala po nakalagay dito na ang babae ay dapat mahalin ang lalaki. Wala po nakalagay dyan. Nakalagay dito, yung lalaki dapat mahalin yung babae. Tapansin niyo ba? Wala po nakalagay sa buong Bible mula Genesis hanggang Revelation that the wives ought to love their husbands. Wala nakalagay. Pero nakalagay sa Bible, husbands must love their wives. Do you know why? Because it is the duty of the wife to submit herself to her own husband. Submit. It is not love, but submit. Pero yung mga pagkakataon, pag yung ating mga asawa na mga lalaki, and this is just an advice to you, hindi kayo marunong umibig sa inyong may bahay. Don't expect na sila ay matututong mag-submit sa inyo. Naunawaan niyo ba ako? Baka pag nagkamali yung lalaki, expect mo magkakamali yung babae. Kaya sinasabi ko, if you do not set yourself right, don't expect your wife to follow. In the first place, ikaw na lalaki, dapat example, hindi ka example eh. Hindi ka example na pag-ibig. Hindi ka example of providing for your home. Dito po, sa aming eklesiya, napaka-importante po dito. Ang mga lalaki, dapat siya ang nagpo-provide sa kanyang tahanan. Ang mga lalaki, dapat ang nagbabayad ng apartment, ang nagbabayad ng kuryente, ang nagbabayad ng tubig, ang bumibili ng pagkain, ang bumibili ng mga damit ng asawa, hindi po yung babae gumagawa niyan. Pero nabubuhay tayo sa lipunan ng OFW. Tama mo ba ako? Na ang sinasabi po ng mga pangulo ng Pilipinas, ang OFW raw po ang mga bagong bayani ng bansa. Sabi ko sa sarili ko, porket nagbibigay ng dolyar sa Pilipinas, bagong bayani. Am I right?
Kasi napakaraming dolyar ang binibigay ng OFW, mga bagong bayani. Ito lang yan, mga kaibigan. Kaya marami tayong OFW nasa labas ng ating bansa sapagkat mahirap ang bansang ito. Bakit mahirap? Sapagkat korap ang lipunan. Tama ho ba ako? Oo. Kaya nga alam nyo, kalaban ko yung RH law na yan eh. Yung reproductive health. Ako po ay payag po ako sa responsible parenthood. Dapat lang yan. Dapat ang mga magulang responsable bilang mga magulang. Amen po ba? Ako po, sang-ayon po ako sa responsible parenthood. Hindi ako sang-ayon sa reproductive health. Na ang gobyerno ay maglalaan ng 3 bilyong piso para bumili ng kondom at contraceptive para ibigay sa lahat ng gusto. May asawa o wala. Sinasabi nila, pag meron tayong RH, mababawasan populasyon. Pag meron tayong RH, okay, hindi dadami ang promiscuity. Hindi dadami yung sexual na kasalanan. Nabawasan po ba populasyon? Hindi. Hindi po nababawasan populasyon. Ang problema po ng ating bayan, hindi populasyon. Mag-eroplano kayo mula Batanes hanggang Hulo. 70% ng ating lupa, walang tao. Alam niyo ba yan? Mag-eroplano kayo. 70% po ng lupain natin sa bansang ito, walang tao. Bakit po walang tao? Sapagkat lahat nagfa-flock sa Maynila. Bakit po palagi sa Metro Manila? Sapagkat hindi equal ang pag-distribute ng yaman ng bansa. Bakit hindi equal ang distribution ng yaman ng bansa? Sapagkat yung mga walang hiyang mga politiko, mga korap. Ang tanong, ganito, kailan pa tayo matututo? Next year, election na naman eh. Wala na 1 taon. Sana matuto na ho tayo. Tama po ba ako? Para po sa ating mga anak. Huwag na po sa ating mga matanda. Bakit? Nasa twilight years na ho tayo eh. Ako hindi ko alam kung kailan ako mamamatay, pero malapit-lapit na rin yan eh. Am I right? Oo. Tayong mga matanda, palubog na po tayo eh. Pero yung mga bata, yung mga anak natin, ano ang maiiwan natin kung hindi example ang mga matanda? Ano ang ating iiwan sa mga bata kung ang mga nanay hindi halimbawa na pagiging nanay? Ano ang example ang ating iiwan sa mga bata kung yung mga ama hindi example na pagiging ama? Ano ang example ang ating iiwan sa mga bata kung ang mga politiko mula Pangulo hanggang barangay hindi example ang ating leadership? What kind of an example we're going to leave them? Nothing! And because of this, our country will become poorer and poorer and poorer and poorer. May nakalagay na 4 o 5 na mga bilyonaryo. Sa listing ng mga bilyonaryo. Saan yun? Saan magazine yun? Saan magazine yun? Forbes? Fortune? Oo. Pilipino ha? Oo. 5 bilyonaryo. Si Pacquiao mag-uuwi ng $100 million kahit talo siya. Tayong lahat, eager na manalo siya. Natalo, di ba? Ang sinasabi natin, sa ating puso, panalo pa rin siya. Talo ho siya. Ano ba kayo? Talo nga eh. Pero sino yung natalo dyan? Yung mga nagpustahan, hindi naman talo si Pacquiao eh. $100 million ang iuwi niya eh. Natalo ba siya? Mga kaibigan, kinakailangan malaman ito ngayon. Congressman siya, ang kanyang asawa, vice governor, dapat yung $100 million, pabigyan niya sa mga tao roon, sa Mindanao. Baka may magalit sa akin ng mga mahal si Pacquiao. So, totoo lang sinasabi ko eh. Tama ho ba ako? Oo.
O meron tayo mga members dito, hindi nagsimba rito eh. Noong laban ni Pacquiao eh. Bakit ko alam? May umamin sa akin ilan eh. Tinawagan ko eh. Can you imagine? Sinasamba yung Pacquiao kasi ang Diyos. Inuuna yung Pacquiao kaysa magsamba. My goodness, asan ang ating priority dito? Ha? Dapat ang mga anak ng Diyos, ang priority, ang Biblia. Hindi ang sino man tao. Ang Diyos, hindi sino man. May kausap ako, ba't hindi ka wala ka nun? Wala ka nun linggo. Laban po ni Pacquiao eh. Sabi ko, siya na sabahin mo. My goodness. Di ba? Yung pang tawag doon. Hindi ko na alam kung anong tawag doon eh. Anong klaseng mga tao tayo kung uunahin natin ang tao kaysa ang ating Panginoon? Sa lahat ng bagay, para tayo maging modelo, gawin po natin ang sinasabi ng Biblia. That's the only way in which we can become models. Pero kung magiging maiksi ang ating mga utak, alright, at uunahin po natin yung mga bagay ng mundo, kasi yung mga bagay ng kamunduhan, nothing will happen to our lives. See? Nakalagay po dito sa verse number 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, again, inahilin tulad, kung ang eklesiya ay nagpapasakop kay Kristo, dapat ang mga may bahay, gayon din sa kanilang mga asawa, sa lahat ng bagay. In everything. Bible ho yan. Palagay ko, karamihan sa inyo ngayon lang nabasa ito. Di ba? Hindi po ako nagsabi niyan. Bible yan, ha? Kaya huwag niyong sisihin. Alright? Verse 25. Tinan niyo, ha? Again, inahilin tulad. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Again, inahilin tulad, mga asawang lalaki, mahalin nyo yung mga asawa nyo, mga babae, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang eklesiya at sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang kanyang sarili sa eklesiya. Mga kaibigan, hindi po ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa pamilya. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa eklesiya. At dahilan dyan, dito po sa ating eklesiya, dapat inuuna ang Panginoon, dapat inuuna ang ating eklesiya kahit sa kanino pamilya. Why? Because only in the eklesiya, even you as a family, learn the principles of God's Word in this eklesiya. Di ba? See? So, kalagay po dito sa verse number 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle, or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Makikita po ninyo ang sinabi rito ni Apostle Paul tungkol sa eklesiya. Na dapat ang mga members ng eklesiya walang ibang priority kundi ang Biblia at ang Diyos. Para pagdating ng ating Panginoon, para pagharap natin sa Diyos at balang araw, lahat tayo harap. Walang masasabi ang Panginoon sa atin. Kaya unang-unang tanong sa lahat ng mga members dito, pagharap mo sa Panginoon, meron mo masasabi ang Panginoon sa iyo? Sa treatment mo sa eklesiya? Yeah, that's Bible right there. Verse number 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Okay, mga husbands. Ang sabi ng Bible, ang sino mang nagmamahal sa kanyang asawa, ay minamahal niya ang kanyang sarili. Ibig sabihin niyan, kung hindi ka gagawa ng masama sa sarili mo, hindi ka rin gagawa ng masama sa asawa mo.
Simple. Am I right? Okay. So, nakikita po ninyo rito ang sinasabi. Now, let me end this message by going into the verse I'd like to share with you. And that verse is in Hebrews chapter 10 and verse number 25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon dito? Ang sabi rito, wag daw po nating, ano ba yung forsake sa Tagalog? Ha? Ano ba yung sa Tagalog? Wag nating kaligtaan ang alin? Ang pagsasama-sama bilang mga anak ng Diyos. Assembling. At ang salitang eklesiya sa wikang Ingles ay assembly. Ang kaibahan lamang ng assembly sa eklesiya, ang eklesiya is called a called out assembly. Tinawag na assemblea na tinawag ng Diyos. Oo. Pinabagit natin, o magsisimba ako. Pag sa'yo magsisimba ako, ang tinutukoy mo yung building eh. Diba? Saan ang simbahan mo? Ang tinutukoy mo yung building. Pero ang Biblia, pag sinabing eklesiya, pag sinabing simba, ang tinutukoy dyan, yung mga taong nagsasama-sama upang sambahin ang Panginoon. Ang mga anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, huwag daw nating kaligtaan ang pagsasama-sama ng mga anak ng Panginoon. Tulad ng ginagawa ng iba. As the manner of some is. Ay, ibig sabihin, kahit nung panahon ni Kristo, kahit nung panahon ng mga apostol, marami na ang hindi binibigyan ng kahalagahan ang eklesiya. Sapagkat mas mahalaga sa kanila ang ibang mga bagay. Pero pag kailangan ng prayer, kailangan ng eklesiya. Pag kailangan ng panalangin, kailangan ng pastor. Pero yung dapat nilang gawin na faithfulness sa eklesiya, nakakaligtaan. Alam nyo, sinasabi ko sa mga members natin, kahit sa abroad, marami tayong members sa abroad eh. Oo. Hindi ka loyal sa lugar. Loyal ka sa eklesiya. Am I right? Kung saan ka, member, kung saan ka nandun, hahanapin mo yan at pupunta ka doon. Alright? Wala tayo nakikita na isang bata na makikinain sa ibang pamilya. Malayo pamilya ko eh. Andun sa kabilang ibayo eh. Pwede ba kumain muna sa inyo? Di ba? Kahit malayo yan, makikinain ka sa pamilya mo. Pamilya mo yun eh. Tama ba ako? Ganun din ang eklesiya. Oo. Hindi patalon-talon ang mga members ng church. Siya'y pumupunta sa kanyang eklesiya. Yun ang kanyang loyalty sa kanyang sariling eklesiya. Alright. Now look not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another. And so much the more as ye see the day approaching. Maganda yung sinabi dito ng isang commentary. Ang sabi po dito the assembling or gathering of ourselves for believers' fellowship, for believers' exhortation. Okay. To foster love, to give opportunities for provoking to good works and exhorting one another. Ignatius, isang Bible scholar in the 3rd century, ang sabi ni Ignatius, when ye frequently and in numbers meet together, the powers of Satan are overthrown,
and his mischief is neutralized by your like-mindedness in the faith. To neglect such assemblings together might end in apostasy at last. Nakikita niyo sinabi niya rito, that was said in the 3rd century. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon-tipon together, tinatalo natin ang gagawin ng dyablo sa ating mga buhay. Nandun ang kapangyarihan ng mga anak ng Diyos ang nagkakatipon-tipon at nananalangin at nakakantahan para sa Panginoon. Alright? Sabi rito, the powers of Satan are overthrown. Kailanman, hindi magkakaroon ng kapangyarihan ng dyablo na buwagin ang unity ng mga anak ng Diyos na nagkakatipon-tipon, ginagawang priority nila ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit tayo merong eklesiya? Bakit merong Metropolitan Bible Baptist Ecclesia? Bakit po meron? Unang-una, sapagkat yan ay iniutos ng Panginoon sa atin. Sino po ba ang nagtatag ng unang-una eklesiya? Di ba ang Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, I will build my church. Oo. Yan ang unang-una. Iniutos ng Panginoon yan. For what purpose? Ang tanging purpose ay upang ang mga anak ng Panginoon ay magkatipon-tipon together that they might study God's Word and fellowship and worship God. Ang mga anak ng Diyos, ha? Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka pwedeng sumama sa mga anak ng Panginoon para mag-worship. Okay? Pangatlo, ano pa? Na ang pinaka-purpose niyan para maipahayag ang salita ng Panginoon. Anong kapahayagan? Na ang kapahayagan na walang ibang tagapagligtas kundi si Kristo Jesus. Ang kapahayagan na ang ating Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Inilibing at nabuhay na maguli. At ang sino man sa Kanya isasampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The very purpose of the ecclesia is for that people might know Jesus Christ as their Savior. Hindi po recruitment. Ang eklesiya po, hindi fellowship lamang. Ang eklesiya, hindi recruitment. Ang eklesiya, hindi po negosyo. Alam niyo ba yan? Sa Amerika, pati po ang family, ginagawang negosyo ng mga nanay. Alam niyo ba yan? Sapagkat doon sa Amerika, bawat anak may allowance. Gino niyo yun? Alagay ko, pag binigyan ng gobyerno ng allowance ang bawat single mother na nanganganak, anak ka na ng anak, di ba? Maraming mga nanay doon sa Amerika, ginagawang negosyo ang mga bata. Nung bata pa ako, nasa jeep ako, nakasakay, meron nag-uusap na dalawang nanay. Sabi niya, Mare, ilan ba anak mo? Sabi, anak ko, 3 lang. Anak ko, pambira ka naman. Malas mo naman. Ang anak ko, 10. Yan, paglaki ng mga yan, papakinabangan ko na yan. See? Kita nyo? Nanay yan, ha? Ang sabi, paglaki ng mga anak ko, papakinabangan ko na yan. Kapatid, hindi natin ginagawang negosyo ang mga bata. Am I right? Hindi natin ginagawang negosyo ang pamilya. Ganon din ang eklesiya. Hindi ginagawang negosyo ang eklesiya. Hindi tulad ng ibang mga nagsasalita sa television. Tama? Na walang ginawa kundi makipagdebate. Ginagawang negosyo ang eklesiya. Bakit? Sapagkat may definite purpose po ang eklesiya. Iyan ay pahayag na si Kristo ang tanging tagapagligtas. Dito po sa pulpitong ito, hindi itinataas ang tao. Hindi itinataas ang pastor. Hindi po sinasabing magaling ako, kundi ang tinataas dito ang pangalan ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating Panginoon, lahat ng mga tao balang araw ay yuyuko at luluhod. Yan ang eklesiya. Makipansin po ninyo ang sinabi po sa atin dito sa verse na aking binasa. Huwag nating kaligtaan ang pagkakatipon-tipon. Bakit? Sapagkat sinabi po ng isang author, hindi na nanalo ang dyablo
kapag ang mga anak ng Panginoon nakakatipon-tipon for prayer. Hindi pwedeng manalo. At di lang yan, kundi dyan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. And so much the more, lalo na, ang sabi ni Apostle Paul, lalo na kapag nakikita nyo na ang araw ng Panginoon ay darating na, as ye see the day approaching. Mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong Panginoong Jesucristo, darating muli. Naniniwala ba kayo ron? He is coming again. Pagdating ng ating Panginoon, saan tayo matagpuan? Di ba? Sana po, sa araw na dumating ang Panginoon, may laban si Pacquiao uli kay Mayweather. Alam nyo, kung mahalaga sa atin ang Panginoon, ang mahalaga sa ating Panginoon, mahalaga rin sa atin. Tama ko ba ako? Oo. Kung minamahal po natin ang ating Diyos, ang minamahal ng Diyos natin, mahal din natin. Kung nais natin mabuhay ng tama, mag-aaral tayo ng Kanyang salita. Why? Because this is the only book that will tell you how to live right. There's no other book. This is the only book that will tell you how you can be right with God, unang-una. Ito lang po ang aklat na ito ang magtuturo sa inyo kung paano magiging tama ang iyong relasyon sa Diyos. Ito po. Di ba? Kaya nakalagay sa John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Paano ang tao magkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos? Tanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Manampalataya siya na si Kristo ang tagapagligtas niya. Hindi relihiyon. Hindi mabuting gawa. Hindi kautusan. Hindi simbahan. Hindi binyag. Hindi anumang itinatakda ng tao, kundi yung itinakda ng Diyos. Ano po yun? Na ang tanging paraan para magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos ay kay Kristo Jesus. Wala nang iba. Kaya alam mo, nung sinabi po ng Philippian jailer, kay Paul, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para maligtas? Ang sabi ni Paul sa kanya, believe on the Lord Jesus Christ. Hindi po sinabi ni Pablo, maging mabuting tao ka. Wala pong mabuting tao. Pati ako, masama ang puso ko. Lahat ng puso ng tao, masama. Amen po ba? Kahit mukhang mabait yan, ang puso niyan, masama. Lahat ng tao, makasalanan. Tama ba ko? Kaya't ang sabi ng Biblia, si Kristo lamang ang siya maaaring maglinis ng ating puso sa lahat ng ating kasalanan. Ang kinakailangan lamang gawin, tanggapin siya sa ating buhay at tayo magsisi ng lahat ng ating kasalanan. Yan ang pinakamahalagang purpose ng Ecclesia. To establish man's relationship with God through Jesus Christ. Oo. Para itama ang relasyon mo sa Diyos. Pero hindi lang yan. Ano ba ginagawa Ecclesia? Para itama ang relasyon mo sa tao. So that you can have a good relationship with man. Diba? Kapag na-establish yung relasyon mo sa Panginoon, dahil lang kay Kristo, at nag-aral ka ng salita ng Diyos, at natutunan mo ang prinsipyo ng kanyang salita, at natutunan mo ang attitude ni Kristo, ano magiging resulta? Magkakaroon ka din ng magandang relasyon sa tao. Magandang relasyon sa iyong asawa. Magandang relasyon sa iyong mga anak. Magandang relasyon sa iyong mga kaibigan. Pero kinakailangan mo na i-establish ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Alright? Hindi lang yan.
Ang isang purpose po na eklesiya, para ano? Para mabuhay po tayo ng tama sa harapan ng Diyos. Hindi ka pwedeng mabuhay ng tama sa harapan ng Diyos kung wala ang Bibliyang ito. Kahit ano pang gawin mo. Hindi ka pwedeng mabuhay ng tama sa harapan ng Panginoon kung wala ang Biblia. Kahit sabihin mo, well, saved na ako eh. Well, naligtas na ako eh. But if you don't study the Word of God, you don't obey what the Bible says, you cannot have a good standing with God. Not for anything else. And that is what you, as members of this ecclesia, must know. And that is what you visitors must learn. For you to have a good standing with God, first of all, you must first be related to God through Jesus Christ. And then, study His Word. And the only way to do it is for each one of us not to forsake the assembly of ourselves together. Tulad ng ginagawa ng iba. As you can see, sabi dito, and so much the more as ye see the day approaching. Kahit po sabihin ng maraming tao, palagay ko, di na darating ang Panginoon eh. Tagal-tagal na eh. He's still coming again. And I am waiting for His return. Are you? I am waiting for His return. I am waiting that Christ will come back soon. Sa totoo lang, gusto ko na bumalik ang Panginoon ngayon eh. Sa sama ng panahon. Am I right? Sa sama ng lipunan. Gusto mo na mabalik ang Panginoon eh. Alright. Pero paano mo nanaisin magbalik ang Panginoon sa lupang ito kung ikaw ay hindi nakahanda? At kung ikaw ay walang relasyon sa Kanya. Today, I ask of you, be related to God through Jesus Christ. Today, I ask of you, just like yung ginawa ng Panginoon na picture at comparison, di ba? Between Christ and His ecclesia, look into your own life. Between you and your husband. Between you and your children. That kind of a relationship. Alright? Tumayo tayong lahat. Every head be bowed. Every eye be closed. Lahat po ay nakayuko at lahat ay nakapikit ang mga mata. I do realize today that I spoke more about the ecclesia. I spoke more about some members who are insulting God, but their unfaithfulness. Some of those that are called God's children who is making a mockery of God in their own lives. Look at yourself. How thankful are you that you are a believer? How thankful are you? If you're that thankful, you're going to respect God and His Word. Sa ating mga panauhin, kayo din ang gusto kong sabihin. Ngayong umagang ito, kailan maaari makasagot ng katanungang ito? Kapag ikaw ay namatay, nakakatiyak ka ba na ikaw ay patungo sa langit? Kung hindi, ito ang pagkakataon. Buksan mo ang iyong puso kay Kristo at tanggapin mo siya sa iyong puso na iyong Panginoon at tagapagligtas. That's the only thing that you can do. And we are going to give you a chance to do this. Alright? Manalangin ako. At before I pray, gusto ko munang hamunin ang mga members ng ekklesiyang ito. How important is your family to you? You say, it's important. Alright? Then, you ought to make your ecclesia more important than your family. And because of this, you will bring your family to your own ecclesia.
You recognize that? And you know, if we think na hindi tayo nagkakasala, if we are not doing what's right, we're sinning against God. Sinning against God includes those that do not and are not faithful to His church. Palagay nyo hindi kasalanan yan, that is sin. And you want to get right with God today. That's the first thing that you must do. You get right with God. Because you have not made His ecclesia the most important part of your life. And you say, you tell me that God is so important to me. How important is God to you? How important is Christ to you? How important is the Word of God to you? How important are they to you? How? No. Sa mundong ito, mas mahalaga ang pera. Mas mahalaga ang pakikipagkaibigan. Mas mahalaga ang mga bagay material. At ang ating Panginoon is not as important as He should be. Before I